ang bagong tahanan ng aking puso. Kung tititigan mo ang Ninoy Aquino International Airport, mahihirapan kang sabihin kung nasa Pilipinas ka ba o sa ibang bansa. Puno ang gitna ng paliparan ng mga dayuhan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. At sa gitna nila, kapansin-pansin ang dami ng mga babaeng dayuhan. May mga kuwento pa nga na dahil sa kakulangan ng mga lalaki sa kanilang bansa, ilang buwan pa lang ay nagbubook na sila ng flight papuntang Pilipinas para magpakasal sa isang lalaking Pilipino. Ang bida natin ngayon ay dumating din dito para pigilan ang isang kuwentong tulad nito. Ngunit pagdating niya sa Pilipinas, biglang nagbago ng 180 degrees ang kanyang pananaw. Ito ang kuwento ng babaeng dating nagsasabing hinding-hindi siya papayag na magpakasal ang kapatid niya sa isang Pilipino, ngunit sa huli ay nanirahan din sa bansang ito. Sabay-sabay nating pakinggan. Magandang araw. Ako si Katerina Korolenko, isang 30 taong gulang na babae mula sa Minsk, Belarus, at nagtatrabaho bilang isang bank manager. Sinasabi ng mga tao na ako ay praktikal at makatotohanan. Hindi sila nagkakamali. 10 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang aking ama, at mula noon, ako na ang nag-alaga sa aking sakiting ina at nakababatang kapatid. Kaya naman, mas pinili ko ang responsibilidad kaysa sa mga pangarap at ang katatagan kaysa sa pakikipagsapalaran. Lahat ng desisyon ko sa buhay ay palaging para sa aking pamilya. At ang mga pangyayaring ikukuwento ko sa inyo ngayon ang tuluyang nagpabago sa aking buhay. Pakinggan ninyong mabuti. Hanggang sa dulo, ang taglamig sa Minsk ay palaging napakahaba. Isang hapon, habang tinatapos ko ang trabaho sa bangko at pinagmamasdan ang snow na nahuhulog sa labas ng bintana, biglang may tumawag sa video call sa aking computer. Ang kapatid kong si Alina. Ang masayang ngiti niya ay palaging nagpapasaya sa akin, ngunit ngayon, tila mas nagniningning ito kaysa dati. Ate, may sasabihin akong napakahalaga. Sigaw ni Alina mula sa kabilang screen, puno ng pananabik. Ngumiti ako habang humihigop ng kape. Ano iyon? Mukhang masaya ka ah. Na-promote ka ba? Tumahimik sandali si Alina sa screen at huminga ng malalim. Magpapakasal na ako. Nagpasya na kaming magpakasal ni Miguel. Sa isang iglap, nabitawan ko ang tasa ng kape at natapon ito sa aking mesa. Habang nagmamadaling pinupunasan ito ng tissue, hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ano? Magpapakasal? Hindi ba't 8 buwan pa lang kayong magkakilala? Ang mga mata ni Alina ay tila determinado. Ate, alam ko, mabilis nga, pero si Miguel ang pinakamabait at pinakamatapat na lalaking nakilala ko, at ang pamilya niya, tinuturing nila akong parang tunay na anak. Naguluhan ang isip ko. 3 taon na ang nakalipas mula nang lumipad ang kapatid ko patungong Pilipinas bilang isang exchange student. Pumayag lang ako nang sinabi niyang doon na siya magtatrabaho at maninirahan pagkatapos ng pag-aaral. Nang mabalitaan kong may boyfriend na siya, inisip ko lang na bata pa siya at nag-aaral pa lang magmahal. Ngunit ang kasal? Masyadong biglaan. Hindi ba't masyadong padalos-dalos ang desisyon mo? Gaano mo na ba siya kakilala? Iba ang kultura sa Pilipinas sa atin. Sumimangot ang mukha ni Alina. Ate, iniisip mo pa rin ba akong bata? Napakabuti ng pamilya ni Miguel. Nirerespeto nila ako at tinutulungan pa akong matuto ng Tagalog. Sa totoo lang, mas makapamilya at responsable pa sila kaysa sa mga lalaki sa Belarus. Biglang sumagi sa isip ko ang mukha ng kaibigan kong si Marcia. 2 taon na ang nakalipas. Ikinasal si Marcia sa isang lalaking Italyano na nakilala niya sa isang international dating site. Noong una, parang isang fairy tale. Ang masayang balita ng pagsisimula ng bagong buhay sa isang mayamang bansa sa Europa. Ngunit 6 na buwan matapos ang kasal, bumalik siyang ibang-iba. Binubugbog daw siya ng kanyang asawa at tinatrato na parang isang magandang display na dinala mula sa silangang Europa. Dahil doon, nagkaroon ng depression si Marcia at hanggang ngayon ay nagpapagamot pa rin sa isang psychiatrist. Alina, naaalala mo ba si Marcia? Naaalala mo ba kung gaano siya nahirapan? Mas delikado ang international marriage kaysa sa inaakala mo.
Bumuntong hininga ang kapatid ko. Ate, hindi naman lahat ng international marriage ay katulad ng kay Marcia. Masama lang talaga ang lalaking iyon, pero iba si Miguel. At saka, maraming babaeng taga Belarus ang masayang namumuhay diyan sa Pilipinas. Lalo lang lumaki ang aking pangamba. Sa Belarus, kapansin-pansin ang kakulangan ng mga lalaki para sa mga babaeng nasa edad na para mag-asawa. Maraming lalaki ang nangingibang bansa para magtrabaho, at marami sa mga natitira ay may problema sa alak o kawalan ng trabaho. Sa ganitong sitwasyon, kaming mga babae mula sa silangang Europa ay madalas na parang mga produkto sa international marriage market. Halina, pakiusap, pag-isipan mo, munang mabuti. Ang kasal ay isang malaking desisyon na babago sa buong buhay mo. Siguraduhin mo munang mabuting tao talaga si Miguel at kung kaya mo bang manirahan sa Pilipinas habang buhay. Nakita kong may namumuong luha sa mga mata ni Alina. Akala ko maiintindihan mo ako. Ate, palagi mo namang sinusuportahan ang mga desisyon ko. Bakit ngayon, hinahadlangan mo ang kaligayahan ko? Uminit ang aming usapan at naging mas matalas ang aming mga salita. Sa tingin ko ay para sa kapakanan niya ang ginagawa ko, ngunit para kay Alina, tila kinokontrol ko ang kanyang buhay. Alina, hindi kita kinokontrol. Nag-aalala lang ako. Nakita mo naman kung gaano karaming babae sa ating bansa ang nasasaktan pagkatapos umalis para sa isang mas magandang buhay, hindi ba? Ate, ibang sitwasyon. Hindi ganoong tao si Miguel. Bakit hindi ka man lang magtiwala sa akin? Sa gitna ng matinding pagtatalo, pinatay ni Alina ang tawag habang umiiyak. Napabuntong hininga ako at napahawak sa aking ulo. Tama ba ang ginawa kong pagiging matigas? Ang kapatid ko ang palaging sandalan ko, ang taong dapat kong protektahan. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako ng hapunan sa bahay, nakarinig ako ng sigaw mula sa kwarto ni inay. Tumatakbo akong pumasok at nakita ko siyang nakahandusay sa sahig, hawak ang kanyang dibdib, inatake sa puso. Ang oras na iyon, mula sa pagtawag ng ambulansya hanggang sa pagdating sa ospital, ang pinakamahaba at pinakanakakatakot na sandali sa buhay ko. Sa kabutihang palad, naging stable ang kondisyon ni inay pagdating sa ospital. Ang makita siyang nakahiga sa puting silid na may oxygen mask ay parang dinudurog ang puso ko. Sa loob ng 10 taon mula nang mamatay si Itay, kami ni Alina ay nabuhay para kay inay. Isinuko ko ang pangarap kong mag-aral sa unibersidad at nagtrabaho sa bangko, nagbanat ng buto araw at gabi para sa pag-aaral ni Alina. Nang kami na lang dalawa ang naiwan sa silid, mahinang nagsalita si inay. Narinig ko kayong dalawa na nag-aaway, sobrang sumakit ang dibdib ko. Nagulat ako. Inay, kasalanan ko po. Ako po ang dahilan kung bakit kayo nagkaganyan. Dahan-dahang umiling si inay. Hindi, kasalanan ko. Masyado kong ipinasa sa inyo ang maraming responsibilidad, lalo na sa iyo, Katerina, na gumanap bilang haligi ng tahanan. Tumulo ang luha sa aking mga pisngi. Inay, huwag niyo pong sabihin iyan. Ginawa ko lang po ang nararapat para sa ating pamilya. Hinawakan ni inay ng mahigpit ang aking kamay. Katerina, narinig ko ang tungkol sa kasal ni Alina. Naiintindihan ko kung bakit ka nag-aalala. Pero minsan, mas mabuting ikaw mismo ang tumingin at humusga. Napaisip ako ng malalim sa sinabi ni inay. Baka nga ang pagmamahal at pagiging protektibo ko sa kapatid ko ang siyang humahadlang sa kanyang kaligayahan. At ang Pilipinas, masyadong malayong bansa para husgahan base lang sa mga narinig ko sa telepono. Baka kailangan ko ngang pumunta mismo doon. Tila nagliwanag ang mga mata ni inay. Maganda iyan. Palagi ka na lang nagsasakripisyo para sa amin dito. Bakit hindi mo subukan ngayon ang isang bagong karanasan para sa kapatid mo at para na rin sa sarili mo? Makalipas ang 2 araw sa ospital, naging stable na ang kondisyon ni inay. Iniuwi ko siya at nagsimula na akong magplano. Nag-file ako ng leave sa bangko. Ang kasamahan kong si Marina ang nagpresentang mag-aalaga kay inay habang wala ako. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 12 taon. Nalalayo ako sa aking pamilya. Gabi bago ang flight ko papuntang Pilipinas, nagpadala ako ng maikling mensahe kay Alina. Malapit na akong dumating sa NAIA. Pasensya na, dapat personal ko itong sinabi. Agad na sumagot ang kapatid ko. Puno ng tuwa. Ngunit hindi pa rin ako mapakali.
Ang pinakakinatatakutan ko ay kung paano ko ililigtas ang kapatid ko kung niloloko lang siya. At kung totoo ngang masaya ang relasyon nila, kailangan kong aminin sa sarili ko kung gaano kakitid ang pananaw ko sa mundo. Sumakay ako sa eroplano, may halong kaba at misyon na iligtas ang aking kapatid at kaunting kuryosidad sa isang bagong mundo. Habang pinagmamasdan ko ang unti-unting pagliit ng Minsk mula sa bintana, naramdaman ko na baka ang biyaheng ito ay hindi lang para sa kapatid ko, kundi para na rin sa akin. Matapos ang 12 oras na mahabang flight, sa wakas ay tumuntong ako sa Ninoy Aquino International Airport. Sa gitna ng mga hindi pamilyar na karatula at abalang mga tao, huminga ako ng malalim. Ngayon, nagsisimula na ang tunay na paglalakbay. Ang NAIA ay mas malaki at mas magulo kaysa sa inaasahan ko, ngunit mayroon itong kakaibang enerhiya. Kahit pagod sa mahabang biyahe, hindi ko maiwasang mamangha sa sigla ng lugar na ibang-iba sa tahimik na Minsk. Sa immigration, nagtanong ang officer ng ilang simpleng tanong sa Ingles. At mabilis na natapos ang lahat ng proseso. Ibang-iba talagang mundo, bulong ko sa sarili, habang hinahanap ang sakayan. Hindi raw ako masusundo ni Alina dahil may mahalaga siyang meeting. Sa halip, binigyan niya ako ng detalyadong direksyon at kung paano bumili ng beep card. Nagduda pa ako noong una sa paliwanag niya na magagamit ito sa lahat ng pampublikong sasakyan. Sumakay ako ng 2P bus papuntang sentro ng Maynila. Ang tanawin sa labas ng bintana ay unti-unting sumisira sa mga preconceived notions ko. Ang skyline ng lungsod na puno ng matataas na gusali, ang mga luntiang parke sa pagitan nito, at ang sikat ng araw na kumikinang sa Ilog Pasig, lahat ay moderno at kahanga-hanga. Pagdating sa isang istasyon, sumakay ako ng MRT. Ang paglipat ay isang sorpresa rin. Lahat ng mga sign ay may kasamang Ingles. At ang mga digital information system sa istasyon ay nagbibigay ng real-time na update kung kailan darating ang susunod na tren. Isang bagay na hindi ko kailanman maiisip sa Minsk. Sumakay ako sa MRT, para pumunta sa kondominium ni Alina sa Taguig. Dahil tapos na ang rush hour, medyo maluwag, ngunit marami pa ring tao na tahimik na nakaupo at nakatutok sa kanilang mga smartphone. Ang atmosfera kung saan tila nirerespeto ng lahat, ang espasyo ng isa't isa ay kakaiba ngunit komportable. Doon nangyari iyon. Isang lasing na lalaki sa katanghalian, ang edad, ang umupo sa harap ko. Ang matapang na amoy ng alak ay tumatama sa aking ilong at ang nanlilisik niyang mga mata ay nakatutok sa akin. Bigla siyang nagsalita sa pautal-utal na Ingles. "Hey, foreigner, where you from?" Itinago ko ang aking pagkainis at maikling sumagot, "Belarus." Gusto kong iwasan ang pakikipag-usap, ngunit patuloy siyang nagsalita at unti-unting lumalapit. "Belarus, famous for beautiful women. You are very beautiful. What you doing in the Philippines? You have boyfriend?" Nagsimula akong matakot. Sa isang dayuhang bansa, hindi ko alam kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon. Ang ibang mga pasahero ay tila napansin ang nangyayari at mukhang hindi komportable, ngunit walang direktang nakikialam. Sinubukan kong lumipat ng upuan, ngunit hinawakan niya ang aking braso. "Hey, where you going? Let's talk. One drink." Sa sandaling iyon, mula sa dulo ng bagon, isang lalaking nakauniporme na mukhang pulis ang mabilis na lumapit. Nagulat ako dahil hindi ako humingi ng tulong, ngunit tila naramdaman niya ang sitwasyon. "Ginoo, nakakaabala na po kayo sa ibang pasahero. Pwede po bang bumalik na kayo sa upuan ninyo?" Sabi ng pulis sa isang mahinahon ngunit may awtoridad na boses. Lalo lang nagalit ang lasing. "Ano ba? Nakikipag-usap lang ako sa kaibigan kong dayuhan." Nang lumalala ang sitwasyon, mabilis na may tinawagan ang pulis sa kanyang radyo. Laking gulat ko nang pagdating sa susunod na istasyon, may dalawa ng security guard na nag-aabang sa platform. Ang bilis naman, bulong ko sa sarili. Isa sa mga guard ang lumapit sa lasing at inayos ang sitwasyon. Ngunit ang pulis, na tumulong sa akin matangkad, may maamong mukha, at mahinahong boses ang lumapit sa akin. "Okay lang po ba kayo, ma'am? Wala po bang nangyaring masama sa inyo?" Tanong niya sa matatas na Ingles. Tumango ako. "Oo, okay lang ako." Nagulat lang ako sa bilis ng tulong.
Paano ninyo nalaman? Ngumiti siya. May mga CCTV camera po sa loob ng tren at may monitoring center na nagbabantay. May sistema po kami para sa mabilis na pagtugon sa mga ganitong sitwasyon. Ang pangalan niya ay Marco. Tinanong niya kung saan ako pupunta at sinabing ihahatid niya ako para masigurong ligtas akong makakarating. Noong una ay tatanggi sana ako, ngunit dahil sa pag-aalala na baka maligaw ako sa isang hindi pamilyar na lungsod, tinanggap ko ang kanyang alok. Pagbaba namin ng tren, ipinaliwanag ni Marco ang ilang simpleng kultura at kaugalian ng mga Pilipino. Ang kanyang mahinahong pananalita at maalalahaning kilos ay unti-unting nagpapakalma sa akin. Nabanggit niyo pong taga Belarus kayo. Mula po ba kayo sa Minsk? Tanong ni Marco. Oo. Paano mo nalaman? Ngumiti siya. Kasi po, ang kaibigan kong si Miguel ay malapit ng ikasal sa isang babaeng taga Belarus. Taga Minsk din po siya. Natigilan ako. Si Alina ba ang pangalan niya? Nanlaki ang mga mata ni Marco. Opo. Paano niyo po nalaman? Kayo po ba ang ate niya? Nabanggit po ni Miguel na darating ang ate ni Alina ngayon. Ang liit nga naman ng mundo. Hindi ako makapaniwala sa nagkataong pagkikita na iyon. Si Marco pala ang matalik na kaibigan ni Miguel at plano pala ni Alina na ipakilala ako sa kanilang dalawa ngayong gabi. Tadhana ba ito o isang simpleng pagkakataon? Sa tulong ni Marco, nakarating ako sa kondominium ni Alina. Nakararating lang din pala. Nang makita niya ako, tumakbo siya at niyakap ako ng mahigpit at nang marinig niya ang tungkol sa pagkikita namin ni Marco, hindi siya makapaniwala. We? Ate, paano nangyari iyon? Ipakikilala ko pa lang sana kayo. Naunahan pa ako. Puno ng tuwa at gulat ang boses ni Alina. Ilang sandali pa, dumating si Miguel. Mas bata siya at mas mukhang mabait kaysa sa inaasahan ko. Magalang siyang nagmano po at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang tapat na ngiti ay unti-unting nagpatunaw sa aking pag-iingat. Tita Katerina, I'm so happy to finally meet you. Alina always talks about you. My parents are inviting us for dinner tonight. Is that okay with you? Nag-alinlangan ako sandali, ngunit sa huli ay pumayag din. Narito na rin naman ako. At ang makilala ang pamilya ni Miguel ay isa sa mga layunin ng aking paglalakbay. Ang pamilya ni Miguel ay nakatira sa isang bahay sa isang subdivision sa Pasig. Pagbukas pa lang ng pinto, isang mainit na pagtanggap at masarap na amoy ng pagkain ang sumalubong sa akin. Ang ina ni Miguel ay napakabait kay Alina na parang tunay na anak at nagpakita rin ng taos-pusong interes sa akin. Ang hapagkainan ay puno ng iba't ibang tradisyonal na pagkaing Pilipino, adobo, sinigang, kare-kare, at sari-saring kakanin. Bagamat ngayon ko lang natikman ang mga ito, nasarapan ako sa bawat subo na parang nagbubukas ng isang bagong mundo ng panlasa. Sa kalagitnaan ng hapunan, maingat na nagsalita ang ama ni Miguel. Katerina, Hija, I'm sure you came here with a lot of worries. But we want you to know that we consider Alina as our own family. Miguel is a responsible man, and we hope you can trust him. Sa mga salitang iyon, ibinaba ko sandali ang aking kutsara at tiningnan ang kanilang mga mukha isa-isa. Walang pagkukunwari. Ramdam ko ang kanilang katapatan. Ang mga pagdududa sa isang sulok ng aking puso ay unti-unting nawawala. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami sa isang parke malapit sa kanilang lugar. Mag-aalas 10 na ng gabi, ngunit marami pa ring tao sa parke na nag-ehersisyo o nagkukuwentuhan. Napansin ko ang mga babaeng mag-isang naglalakad na talagang nakakagulat. Sa Belarus, delikado para sa isang babae ang mag-isang maglakad ng ganitong oras, sabi ko. Tumango si Miguel. Hindi rin perpekto ang Pilipinas, tita, pero sa pangkalahatan, mas ligtas po rito kumpara sa ibang bansa, lalo na sa mga komunidad na tulad nito. Habang pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng lungsod na kumikinang sa gabi, lalo akong nalilito. Ibang-iba ito sa lugar na inaasahan ko. Mahusay na sistema ng transportasyon sa ilang lugar, malinis na kalye, ligtas na kapaligiran, at higit sa lahat, si Miguel at ang kanyang pamilya na tunay na nagmamahal kay Alina. Ngunit may isang tanong pa ring natitira. Ang isiping kailangan kong iwanan ang kapatid ko sa dayuhang bansang ito
habang buhay ay nagdudulot pa rin ng kirot sa aking puso. Si inay sa Belarus, ang aming bayan, at lahat ng alaala naming magkasama ni Alina. Ang iwanan ang lahat ng iyon para sa isang bagong buhay ay hindi isang madaling desisyon. Pauwi sa hotel, dumaan si Marco, natapos na sa kanyang duty at sinamahan akong maglakad. Naging komportable na kaming mag-usap na parang matagal ng magkaibigan. So, anong masasabi mo sa Pilipinas? Iba sa unang impression mo, di ba? Tanong niya. Sumagot ako ng tapat. Mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Pero hindi pa rin ako lubusang mapalagay. Ngumiti si Marco na tila naiintindihan ako. Natural lang iyan. Nag-aalala ka para sa pamilya mo. Kung gusto mo, ako ang magiging tour guide mo sa Maynila sa mga susunod na araw para mas makilala mo ang Pilipinas. Sa lobby ng hotel, habang nagpapaalam kami, pinag-isipan kong mabuti ang mga nangyari sa buong araw. Ang Pilipinas ay malinaw na isang lugar na iba sa mundong alam ko, at hindi ko pa noon alam kung paano babaguhin ng ilang araw dito ang buhay namin ni Alina. Lumipas ang isang linggo at unti-unti na akong nasasanay sa ritmo ng buhay sa Pilipinas. Tumuloy ako sa apartment ni Alina at mas malapitan kong nakita ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang kapatid kong pumapasok sa trabaho tuwing umaga ay puno ng sigla at tiwala sa sarili. Nakakagulat din siyang makarinig na nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan sa Tagalog. Wala na ang dati kong kilalang mahiyain at tahimik na kapatid. Tila naging isang bagong tao na siya rito. Ate, sabi ni Kuya Marco, ipapasyal ka raw niya sa Intramuros ngayon. Nang marinig ko ang pangalan ni Marco, may kakaibang kaba akong naramdaman. Mula noong una kaming magkita sa MRT, madalas na siyang dumadalaw at ipinapasyal kami sa iba't ibang lugar sa Maynila. Ang kanyang matalinong pakikipag-usap at maalalahaning kilos ay palaging nagpapahanga sa akin. Bilang isang pulis, malakas ang kanyang sense of responsibility, ngunit mayroon din siyang banayad na sense of humor. Pagdating ni Marco, sa takdang oras, handa na ako. Dahil day off niya, nakasuot siya ng maayos na casual na damit sa halip na ang karaniwang uniforme. Hindi ko na malayang pinagmamasdan ko pala siyang mabuti. Ngayon, mararamdaman mo ang kasaysayan ng Pilipinas, nakangiting sabi ni Marco. Ang Intramuros, ang makasaysayang napapaderang lungsod, ay isang lugar na may lumang kagandahan sa gitna ng modernong Maynila. Ang mga lumang simbahan at mga estrukturang bato ay lumilikha ng isang kakaibang kontrast sa mga nagtataasang gusali sa paligid. Detalyadong ipinaliwanag ni Marco ang kasaysayan ng lugar at ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ito ang sentro ng Maynila noon. Maraming masasakit na kasaysayan ang nakatago sa mga pader na ito. Ang kanyang paliwanag ay hindi lang basta galing sa isang tour guide, puno ito ng malalim na pagmamahal at pag-unawa sa kasaysayan ng kanyang bansa. Habang pinagmamasdan ko siya, napaisip ako kung gaano ko nga ba kakilala ang kasaysayan ng aming Belarus. Baka masyado akong nakatuon sa mga praktikal na problema para mabuhay kaya't nakalimutan ko ng alamin ang mayamang kultura at kasaysayan ng sarili kong bansa. Para sa tanghalian, kumain kami sa isang tradisyonal na restaurant kung saan natikman namin ang iba't ibang lutong Pilipino. Sa gitna ng masarap na pagkain, lumalim ang aming pag-uusap. Ano po ang trabaho ninyo sa Belarus, Katerina? Tanong ni Marco. Bank manager ako. Sa personal loans department, sagot ko. Wow, mahalagang posisyon iyon. Gusto mo ba ang trabaho mo? Sa tanong na iyon, natigilan ako. Kung gusto ko ba ang trabaho ko, napagtanto ko na hindi ko pa kailanman naitanong iyon sa sarili ko. Pagkamatay ni Itay, napilitan akong magtrabaho para suportahan ang pamilya at ginawa ko lang iyon dahil sa responsibilidad. Siguro. Mas tamang sabihin na kailangan kong gawin, hindi dahil gusto ko, tapat kong sagot. Naging mas malambing ang tingin ni Marco. Ano ba ang pangarap mong trabaho dati? Gusto kong maging doktor. Habang sinasabi ko iyon, naramdaman kong nanginginig ang aking boses. Nag-aaral ako para sa medical school bago mamatay si Itay. Pero iba ang naging takbo ng buhay. Sa sandaling iyon, bumuhos ang mga emosyong matagal ko ng kinimkim. Hindi ako nabuhay para sa sarili kong mga pangarap. Palaging desisyon para sa pamilya,
sakripisyo para sa iba. Iyon lang ang buong buhay ko. Sa bus pabalik, ikinuwento ni Marco ang tungkol sa sarili niya. Gusto raw niyang maging manunulat, ngunit sa payo ng kanyang pamilya, naging pulis siya. Ngunit hanggang ngayon, nagsusulat pa rin siya at hindi isinusuko ang pangarap na makapaglathala ng isang nobela balang araw. Minsan, hindi natin kontrolado ang takbo ng buhay. Pero hindi ibig sabihin noon na kailangan na nating tuluyang isuko ang ating mga pangarap. Tumama sa puso ko ang kanyang mga salita. Dapit hapon na nang pumunta kami sa isang rooftop bar sa BGC kung saan tanaw ang buong Maynila. Ang tanawin ng lungsod na naliligo sa kulay kahel na ilaw ng paglubog ng araw ay nakamamangha. Anong gagawin mo pagbalik mo sa Belarus? Ang tanong ni Marco ay pumutol sa aking pag-iisip. Pagbalik ko, naputol ang aking sasabihin. Pagbalik ko, ano ang magbabago? Babalik lang ako sa bangko, sa nakakasakal na araw-araw na routine. Walang magbabago. Siguro, uulitin ko lang ang parehong buhay. Bumaba kami at naupo sa isang kalapit na coffee shop. Habang umiinom kami ng kape, biglang naging seryoso ang mukha ni Marco. Katerina, sa totoo lang, mula pa noong una tayong magkita, may naramdaman na ako para sa iyo. Sa hindi inaasahang revelasyon, bumilis ang tibok ng aking puso. Nagpatuloy si Marco. Narinig ko kay Alina kung gaano ka nagsakripisyo para sa pamilya mo. Pero minsan, mahalaga rin ang sarili mong kaligayahan. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Bago sa akin ang ganitong pakiramdam, ang ganitong sitwasyon. Nang tingnan ko ang kanyang mga mata, ramdam ko ang kanyang sinseridad. Habang nag-iisip ako ng isasagot, biglang tumunog ang aking telepono. Si Marina ang tumatawag. Ang kaibigan ko sa Belarus na nag-aalaga kay inay. Nanginginig ang kanyang boses. Katerina, lumala na naman ang lagay ng nanay mo. Na-ospital siya. Parang nagyelo ang buong katawan ko. Ang balitang lumala na naman ang kalusugan ni inay ay nagpablangko sa aking isipan. Isa lang ang pumasok sa ulo ko. Kailangan kong umuwi agad. Sige. Uuwi ako sa lalong madaling panahon. Pagkababa ko ng telepono, ipinaliwanag ko kay Marco ang sitwasyon. Si inay. Kritikal na naman. Kailangan kong umuwi. Walang imik na hinawakan ni Marco ang aking kamay. Mainit at matatag ito. Tutulungan kita. Hanapin natin ang pinakamaagang flight. Pabalik sa hotel, hindi ako iniwan ni Marco. Mula sa pagpapaliwanag ng sitwasyon hanggang sa pag-book ng ticket, malaki ang naitulong niya. Ang kanyang pagiging kalmado at praktikal na tulong ang sumuporta sa akin para hindi ako panghinaan ng loob. Nang gabing iyon, sa lobby, habang nagpapaalam, seryosong sinabi ni Marco, "Anuman ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Kung kailangan mong bumalik, maghihintay ako rito." Sa mga salitang iyon, tumulo ang aking luha. Isang damdamin na hindi ko pa naranasan sa Belarus. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kalaking ginhawa ang hatid ng isang taong nakakaintindi at walang kondisyong sumusuporta sa iyo. Habang nag-iimpake sa aking silid, napuno ako ng magkahalong emosyon. Ang pag-aalala para kay inay, ang mga iniisip tungkol sa kasal ng kapatid ko, at ang nararamdaman ko para kay Marco. Habang tinitingnan ko ang tanawin ng Maynila sa gabi mula sa bintana, napagtanto ko na sa maikling panahon, mas marami akong nalaman tungkol sa aking sarili at sa aking buhay. Ang mga karanasan ko rito ay nagsisimula ng baguhin ako. Mas malamig at mas mabigat ang hangin sa Minsk kaysa sa Maynila. Pagkatapos ng 12 oras na flight, dumiretso ako sa ospital, sa silid. Nakita ko si inay na nakahiga, maputla ang mukha. Ngumiti siya ng bahagya nang hawakan ko ang kanyang kamay, ngunit mas malalim na ang pagod na mababasa sa kanyang mga mata. "Katerina, nakabalik ka na. Kumusta si Alina?" Mahina ang boses ni inay. "Okay lang po siya, inay. Masayang-masaya po siya. Huwag po kayong mag-alala." Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Kinausap ko ang doktor at nalaman kong patuloy na humihina ang kanyang puso at nangangailangan ng espesyal na gamutan. Prangkang sinabi ng doktor na limitado lang ang kayang gawin ng sistema ng kalusugan sa Belarus. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa tabi ng natutulog na ina, napaisip ako ng malalim. Ang mga tanong na iniwan ng isang linggo kong pananatili sa Pilipinas at ang mga usapan namin ni Marco ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan.
biglang may pumasok na ideya. Baka ito na ang senyales ng tadhana, ang lumipat sa Pilipinas para sa pagpapagamot ni inay at para sa sarili kong bagong buhay. Kinabukasan, bahagyang gumanda ang kalagayan ni inay at pinayagan na siyang umuwi. Sa bahay, lakas loob kong ipinagtapat ang aking plano. Inay, may gusto po akong sabihin tungkol sa Pilipinas. Umupo ako sa tabi niya sa kama. Ibang-iba po ang Pilipinas sa inaakala ko. Ang kanilang sistema ng kalusugan ay world-class at ang lalaking nakilala ni Alina, si Miguel, ay napakabuting tao. Nagpatuloy ako sa pagsasalita habang si inay ay tahimik na nakikinig. Huminga ako ng malalim bago sabihin ang pinakamahalagang bahagi. Inay, sa tingin ko, mas makabubuti para sa puso ninyo kung sa Pilipinas kayo magpapagamot. Iniisip ko po na lumipat tayong lahat doon. Nanlaki ang mga mata ni inay sa gulat. Katerina, anong sinasabi mo? Ang bahay natin, ang trabaho ko, lahat nandito. Inaasahan ko na ang reaksyong iyon, ngunit ngayon, mas buo ang aking desisyon. Inay, alam ko po. Pero minsan, kailangan natin ng pagbabago. Sa Pilipinas, makakakuha kayo ng mas magandang paggamot. At ako naman, pwede akong mag-apply sa isang international financial institution. Higit sa lahat, magkakasama na tayo ni Alina. Sandaling hindi nakapagsalita si inay. Tumingin siya sa labas ng bintana at pagkaraan ay dahan-dahang nagsalita. Hindi lang dahil sa kapatid mo kaya mo ito iniisip, hindi ba? Umiling ako. Hindi po. Sa totoo lang, para na rin po ito sa sarili ko. Sa Pilipinas, sa unang pagkakataon, nakita ko ang posibilidad ng isang ibang buhay. Pakiramdam ko, iyon ang lugar kung saan ako pwedeng maging masaya. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Mensahe mula kay Marco. Isang mainit na pangangamusta tungkol sa kalusugan ni inay at kasama nito ang impormasyon na isang international bank sa Maynila ang naghahanap ng empleyado na may karanasan sa Eastern European market. Sinabi niyang maaari niyang irekomenda ang aking resume. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang tadhana. Ipinakita ko kay inay ang mensahe. Baka magkaroon po ako ng bagong oportunidad. Pwede po nating subukan muna. At tingnan ang progreso ng pagpapagamot ninyo. Simula kinabukasan, nagsimula na akong gumawa ng konkretong plano. Sa tulong ni Marco at Alina, nangalap ako ng impormasyon tungkol sa sistema ng kalusugan at paninirahan ng mga dayuhan sa Pilipinas. Pinag-aralan kong mabuti ang mga medical program para sa mga international patients at ang mga requirements para sa long-stay visa. Pagkalipas ng isang linggo, nagbago ang pananaw ni inay. Habang tinitingnan niya ang mga impormasyong nakalap ko, unti-unti siyang nagpakita ng interes. Sikat pala sa buong mundo ang ospital na ito para sa sakit sa puso, bulong niya habang tinitingnan ang brochure. Gabi-gabi, habang umiinom ng tsaa na dala ko mula sa Pilipinas, nag-uusap kami ni inay. Ang kanyang pag-aalala ay hindi lang tungkol sa pag-iwan sa lugar na kanyang kinalakhan. Nag-aalala siya na baka muli akong magsakripisyo para sa pamilya at hindi mabuhay para sa sarili ko. Katerina, hindi mo naman isusuko ulit ang buhay mo para sa akin, di ba? Tanong niya. Taos puso akong sumagot. Iba na po ngayon. Hindi ko po isinusuko ang buhay ko. Pinipili ko po ang isang bagong buhay. At baka nandoon na rin po ang taong mahalaga para sa akin. Nakita ko ang pag-unawa sa mga mata ni inay. Iyong pulis? Si Marco? Tama ba? Naramdaman kong namula ang aking mukha at tumango ako. Matagal nang hindi ngumiti ng ganoon kaliwanag si inay. Kung ganoon, subukan natin. Kung masaya ka, masaya na rin ako. Mula nang magdesisyon kami, naging mabilis ang lahat. Nag-resign ako sa bangko at inayos ang aming bahay. Nagpadala ako ng resume sa international bank na inirekomenda ni Marco at, sa aking gulat, nabigyan ako ng pagkakataon para sa isang online interview. Ang aking karanasan sa Belarus at Eastern European market ay naging mahalaga para sa kanila. Sa araw ng interview, kinakabahan akong umupo sa harap ng laptop. Kahit sa Ingles, sinikap kong iparating ang aking pag-unawa at passion para sa Pilipinas. At 2 linggo pagkatapos,
dumating ang magandang balita. Tinanggap ako bilang Eastern Europe Desk Manager sa kanilang branch sa Maynila. Gabi bago kami lumipad patungong Pilipinas, nag-video call kami ni Alina. Umiiyak siya sa tuwa. Ate, hindi ako makapaniwala. Magkakasama na ulit tayo. Puno ng kaligayahan ang mukha ni Alina. Oo, at ngayon, personal na kitang matutulungan sa paghahanda ng kasal mo, sabi ko. Sa araw ng aming pag-alis, mas nangingibabaw ang pananabik para sa isang bagong simula kaysa sa lungkot ng pag-iwan sa Minsk. Hawak ng mahigpit ang kamay ni Inay, naramdaman ko na ang desisyong ito ang magiging turning point ng aking buhay. Pagdating namin sa Maynila, naghihintay sa airport sina Alina, Miguel, at si Marco. Nang muli kaming magkita ni Marco, ang puso ko ay tumibok ng mabilis, na parang noong una kaming magkita, ang kanyang mainit na ngiti ang sumalubong sa akin. Agad na sinimulan ang pagpapagamot kay Inay. Sa isang malaking universidad na ospital sa Maynila, mga kilalang eksperto sa puso ang humawak sa kanya. Noong una, nahirapan siya dahil sa bagong kapaligiran at wika, ngunit malaki ang naitulong ng International Patient Support Center ng ospital na nagbigay ng Russian interpreter. Nakakagulat na mas mabilis pang naka-adjust si Inay sa buhay sa Pilipinas kaysa sa akin. Nakipagkaibigan siya sa mga matatandang Pilipino sa parke malapit sa ospital at sumasali sa kanilang ehersisyo tuwing umaga. Maging ang mga doktor ay natuwa sa mabilis na pagganda ng kanyang kondisyon. Ako rin ay unti-unting nasanay sa aking bagong trabaho. Bagamat may mga hamon dahil sa wika at kultura, nalampasan ko ang mga ito sa tulong ng aking mga kasamahan at sariling pagsisikap. Lalo na sa paghawak ng mga financial transactions sa Belarus at Silangang Europa, naramdaman kong may halaga ang aking kaalaman at karanasan. Lalong lumalim ang relasyon namin ni Marco. Tuwing weekend, sabay naming tinutuklas ang mga hidden gems ng Maynila. Tinuruan niya ako ng Tagalog at tinuruan ko naman siya ng ilang salita sa Ruso. Sa proseso ng pag-aaral ng aming mga kultura at wika, lalong naging malapit ang aming mga puso. 6 na buwan na kami sa Pilipinas nang idaos ang kasal ni Alina at Miguel, isang magandang seremonya na pinagsamang tradisyonal na kasal sa simbahan at modernong reception. Nakaupo kami ni Inay sa unahan, pinagmamasdan ang masayang nobya. Si Alina, na nakasuot ng magandang bestida na may disenyong Filipiniana, ay parang isang prinsesa sa fairy tale habang naglalakad sa aisle. Ang ganda-ganda talaga ng kapatid mo, sabi ni Inay habang may luha sa kanyang mga mata. Nang makita ko kung gaano kalakas at kasigla na si Inay, muli kong napatunayan na tama ang aming desisyon. Habang tinitingnan ko ang paligid sa reception, napuno ito ng mga taong itinuturing na naming bagong pamilya. Ang mga magulang ni Miguel, mga kaibigan, at si Marco, isang bagong mundo na hindi ko kailanman inakala ilang buwan lang ang nakalipas. Sa gitna ng reception, tahimik na lumapit sa akin si Marco. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay at dinala ako sa hardin. Sa ilalim ng mga bituin, inabot niya sa akin ang isang maliit na kahon. Ito. Pagbukas ko, isang magandang singsing ang laman nito. Hindi pa ito proposal. Isang pangako pa lang. Pangako na gusto kong makasama ka pa ng mas matagal. Mainit ang boses ni Marco. Naiyak ako sa tuwa. Sa dayuhang bansang ito, nakatanggap ako ng mga regalong hindi ko inaasahan. Ang kalusugan ni Inay, ang kaligayahan ng kapatid ko, at ang sarili kong bagong buhay at pag-ibig. Habang isinusuot ko ang singsing, sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang pagpili sa sarili kong kaligayahan ay maaaring maging isang biyaya para sa buong pamilya. Na ang sakripisyo ay hindi lang ang tanging paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Ang tapang na hanapin ang sariling kaligayahan ay isa ring uri ng pagmamahal. Habang hawak ng mahigpit ang kamay ni Marco, sigurado na ako, ang Pilipinas ay hindi na isang dayuhang bansa. Ito na ang aking bagong tahanan.